Hayahan po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at muli makibukas po tayo sa aklat po ng mga Roma, Kabanata 12, talata 1 hanggang 2. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Dalawang talata lamang po tayo sa umagang ito. And we will be reading from the ESV or the English Standard Version. Muli po, since 2 verses lamang siya, basahin po natin ng sabay-sabay ang parehas na talata po, 1 at 2. Romans 12, chapter 12, verse 1 and 2. Verse 1, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, amin pong Ama na nasa langit, patuloy po kami ay nagpapasalamat sa pribilehiyo maging sa buhay at kalakasan na meron po kami upang kami ay magtipon sa araw pong ito na iyong tinakda upang kami, Panginoon, ay manambahan sa iyo pong dakilang pangalan. Hinihingi po namin patuloy, O Diyos, na sa bahagi na ito ng aming pananambahan, sa iyong pangungusap, sa pamamagitan po ng pangangaral ng iyong mga salita, ay bigyan niyo po kami ng kaunawaan mula po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay magkaroon po ng malinaw na pagkaunawa sa bawat salitang aming mapakikinggan at hindi lamang ito, Panginoon, maging manatili na karunungan sa aming isipan, kundi katotohanan, Panginoon, na aming maisapamuhay sa aming po mga buhay upang patuloy na kami ay tumibay, lumago at maging mabunga sa aming buhay pananampalataya. Lumago, Panginoon, ang kapayapaan at ang kagalakan ng aming kaligtasan sa Panginoong Jesucristo, at upang, Panginoon, maganap po namin ang aming layunin sa aming buhay at yun ay mabigyan ka po namin ng kaluwalhatian. Ngayon pa lang, pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng gawain pong ito, kaya sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba aming Ama. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Tayo po ay nasa dalawang serye ng pangangaral. Ano po? Ang una is yung ating sermon series on the Apostles' Creed. At ito po yung isang serye ng ating pangangaral, yung sermon series on the book of Romans. At kung matatandaan ko po, tayo ay nag-umpisa ng sermon series na ito from the book of Romans ng January. Tama nga ba? January po, no? Pero ngayon ay nasa chapter 12 pa lamang po tayo, no? Pero malayo-layo na din. Ano po? At ang ating pong talata sa umagang ito ay yung verse 1 and verse 2 lamang ng chapter 12. From the previous sermon on the book of Romans, atin pong baliktanaw ng konti, no? Natutunan po natin yung katotohanan na yung patungkol po sa kabuuan ng bilang ng mga pinili ng Diyos, no? Yung elect na iyon, yung pong tinatawag na church ay binubuo po yan, both by the Old Testament saints and the New Testament church ngayon, no? At nababanggit lagi ni Paul dun sa chapter 11 yung Israel. Ngunit meron pong tinatawag na dapat na tamang pagkaunawa pagdating po doon sa designation niya ng Israel. At ang pinatutungkulan niya po sa verse 11 ay yung pong both elect Jews and elect Gentiles from the Old Testament to the New Testament na tinatawag na spiritual Israel. No? Naunawan natin po doon ang kahulugan ng chapter 11 na kung saan ang atin pa din pong nakita doon ay ang kaluwalhatian ng Diyos na sa kabila ng hindi pagtatapat ng ethnic Israel ay pinagpatuloy niya yung kanyang tinatawag na tipan sa kanila at talagang lumabas po yung Mesiyas o yung tagapagligtas. At tayong mga hintil ay ibinahagi sa pamilya ng Diyos. No? At tayo po yung tinatawag ngayon na true spiritual Israel. And the faithfulness of God ang nakita po natin sa chapter 11 na yon. And ngayon, nakita po natin from chapter 1 to chapter 11, natutunan po natin kay Apostle Paul what is the gospel, ano yung grace of God, ano yung biyaya,
natutunan natin yung election, pagpili ng Diyos, hanggang adoption, pag-ari bilang anak sa iyo. Natutunan po natin yung tinatawag na justification, inari kang ganap na walang kasalanan. Natutunan po natin yung sanctification, kinilala kang banal at patuloy na pinababanal. Natutunan po natin yung tinatawag na perseverance, yung pagpapatuloy ng mga mananampalataya sa biyaya ng Diyos. Natutunan din po natin yung glorification, na balang araw tayo pong lahat ay ibabangon ng Panginoon sa maluwalhating katawan na kagaya kay Kristo, na kung saan wala ng sakit, wala ng pagtangis, wala ng kalungkutan. Napakarami po nating natutunan from chapter 1 to chapter 11, at kung mapapansin natin, chapter 1 to 11 ay puro doktrina. Mga glorious doctrines of the Christian faith, mga essential doctrines of the Christian faith. Kaya ngayong nasa chapter 12 na po tayo, ito ay panibago po na section ng Romans, na kung saan, pagdating ng chapter 12, hindi na doktrina. Ano na? Aplikasyon ng mga doktrinang natutunan natin from chapter 1 to 11. Kasi anong mangyayari kung malaman natin ang mga glorious doctrine na ito at mananatili lang sa ating isipan? Sabi nga, lalaki lang ang ating ulo. No? Hindi yun ang goal, but like tinuruan ni Paul ng mga glorious doctrines ng Christian faith, ng chapter 1 to 11. Ang dapat nating gawin po dito sa mga bagay na natutunan na ito ay isa pamuhay natin. Sabi nga ni Santiago, baliwala yung humarap ka sa salamin, nakita mo yung pagkakamali, wala kang ginawa. Kaya ang chapter 12, hanggang katapusan po ng Romans, ay puro po ito aplikasyon ng mga maluwalhating katotohanan na atin pong natutunan from chapter 1 to 11. So sa chapter 12, 2 verses lang po yung ating binasa. At tingnan nyo po, ano yung unang-unang application upon learning the glorious doctrines of the Christian faith from chapter 1 to 11? Ano yung unang-una na aplikasyon na ibinigay ni Pablo sa atin? Alam niyo kung ano? Pagsamba. Worship. Yun naman talaga dapat ang response natin eh. Sa gospel, sa glorious truth, sa mga glorious doctrines na kanya tinuro ni Pablo, ang unang-unang response natin ay ang pagsamba. Kaya ang pamagat po ng ating sermon for today ay yung pong tinatawag na our true and utmost worship for God. Ang ating pong tunay at pinakamataas na uri ng pagsamba sa Diyos. Marami pong Kristiyano, when they hear the word worship, especially yung mga nasa evangelicals, no? Pag sinabing worship, ang unang kagad nilang naiisip ay yung pupunta ka ng Sunday, pupunta ka sa church ng Sunday, mga 2 to 3 hours, na kung saan kakanta tayo, magpa-pray tayo, magbibigay tayo, tatanggap tayo ng Holy Communion, tapos ay magpa-preach si pastor, tapos uuwi na tayo, magla-lunch na tayong sabay-sabay. Yun ang kalimitan na nasa isip, lalo ng mga bagong mananampalataya when they hear the word worship. No? But the truth is, worship is more than just attending church on Sunday. Higit po doon ang kahulugan ng worship. Hindi po ito yung participating on the Lord's Day. Yan po ay isa lang sa mga expression o kapahayagan ng vast spectrum of worship o malawak po na sakop o saklaw ng pagsamba. At yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ang tunay po na pagsamba ay kung saan po ang kabuuan ng ating pagkatao ay kasakasama po. Hindi po ito isang portion lang on a Sunday morning wherein we do certain things like singing, giving, partaking sa communion, yung sermon, hindi lang po yan ang worship. No? It is just one of the expressions of worship. So in our text today, si Paul po ay tuturo sa atin, ano ba yung ibig sabihin ng pagsamba? Ano ba yung tunay na pagsamba? Ano po ba yung pinakamataas na kung saan gawain ng pagsamba sa ating Panginoon? At tatlong bagay po makikita natin sa chapter 12, verse 1 and 2. Una, what is worship? To offer our body to God, una. Pangalawa po is to renew our mind for God. At ikatlo po is to submit our will to God. Una po ay ang ating paghahandog ng ating katawan sa Diyos. Pangalawa po ay ang pagbabago ng ating isipan para sa Diyos. At yung ikatlo po ay ang pagpapasakop ng ating pong tinatawag na will o kalooban sa Diyos. Tatlong bagay po ito, no? Na makikita natin na saklaw o sakop ng pagsamba or worship. In verse 1b,
Tingnan niyo po yung inyong Bible muli. Sabi po doon, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ano ba ang pagsamba? Maihandog natin ang ating katawan, literal na katawan, bodies, sa Diyos, sa ating pong bilang buhay na handog sa Kanya, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Alam nyo, in the Old Testament, binigay ng Panginoon sa nation of Israel yung sistema ng paghahandog. No? May marami po tayong mababasa in the Old Testament. Marami po yan doon sa tinatawag natin na lumang tipan na nagbigay ang Panginoon ng paano maghahandog sa Kanya. At isa sa example nito is yung Yom Kippur. Ano yung Yom Kippur? Alam nyo kasi ang bayan ng Israel, ang mga individual doon, pag sila nagkakasala, pupunta sila sa templo, magdadala sila ng hayop, paduduguin, yun yung kanilang handog, no? At susunugin yun, no? Marami pong klase ng ganyan na mababasa natin in the Old Testament. Individually, araw-araw doon sa templo, ay laging may mga naghahandog doon. Pero merong tinatawag na Yom Kippur na napaka-special nito, once a year, yung lahat ng kasalanan ng bayan ng Israel na hindi nila nahihingi ng tawad, yan ay hihingi nila ng tawad sa pamamagitan ng high priest. Yung high priest kukuha ng dalawang tinatawag na kambing, yung isang kambing papatungan ng kamay at sasabihin lahat ng kasalanan ng bayan ng Israel at idiligaw yun sa ilang na sumisimbolo na kinalimutan na ng Panginoon lahat ng inyong pagkakasala. Samantalang yung isa naman ay kakatayin at ang dugo noon ay iwiwisik doon sa pinakaloob ng templo na kabanal-banalan na nandun po yung tinatawag na Ark of the Covenant, no? At doon iwiwisik yung dugo. No? May mga ganyang klase po na binigay ang Panginoon ng uri ng paghahandog sa lumang tipan. Ngunit ang mga bagay pong ito ay pansamantala lamang. Hindi ito tunay na nakakatanggal ng kasalanan ng tao. Ito ay wini-withhold lamang yung judgment ng Panginoon. Kaya nga ito ang saysay bakit ang Panginoong Jesucristo ay nilatayan at ang kanyang dugo ay tumigis doon sa krus ng Kalbaryo dahil yung kanyang dugo ang tinatawag po na tunay na handog na papawi sa ating kasalanan. So hindi na tayo ngayon nagsisimba at nagdadala dito ng kambing, hindi na tayo magdadala ng baka, hindi na tayo magdadala ng bato-bato at ating ihahandog ngayon. Kasi bakit? Yung dugo na ni Kristo, yun yung ultimate, the pardon for our sins. Yun yung nakalinis ng ating pong mga kasalanan. At alam nyo po, yung mga tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila din naman ay magkakaroon ng hangarin at abilidad na ihandog ang kanilang sarili sa Diyos. Kaya sabi po dito, no, sa verse 1, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. Lahat po tayo nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at anumang klase ng pagkakasala yan, andyan po yung paghatol ng Diyos. Kaya nga si Kristo ay binigay niya ang kanyang katawan. Kaya nga nakikita niyo minsan pag tayo nagko-communion, yung tinapay, pinuputol-putol. Bakit? Yung breaking of the bread to remind us na ang katawan ni Kristo ay nagkalasog-lasog para po sa atin. At ikaw na nanampalataya kay Kristo, ang magiging response mo ay ibibigay mo din ang iyong katawan, ihahandog mo ang iyong katawan as living sacrifice, holy and acceptable to God. That is the response. Magkakaroon ka ng desire, magkakaroon ka ng ability to give your body to honor God, to worship Him. Ano pong ibig sabihin nito? Na tayo po ay magiging buhay na mga patotoo. Yung ating katawan ay ihahandog natin sa Diyos. Hindi naman po ito yung ginagawa ng karamihan na kapag tuwing magkakaroon po ng Semana Santa ay magsusugat-sugat sa likodan, papalu-paluin, yung iba talaga ay nagpapapako talaga sa krus. Hindi po yun ang ibig sabihin na ibibigay natin ang katawan para gawin ng mga bagay na yon. Hindi po ganun ang klase ng paghahandog na sinasabi po dito ni Pablo. Hindi po tayo tinawag na magpenitensya. Yung sinasabi po na offer or present your bodies as living sacrifice to God, ay hindi po yan ang kahulugan niyan. Hindi po tayo magpepenitensya. Kasi alam nyo, yung mga nagpepenitensya, isa po yung malaki pong kabastusan sa Diyos na kanilang inulit pa yung pagdurusa ni Kristo. Parang sinasabi nila, hindi pa sapat yung ginawa ni Kristo upang maligtas po ang tao. Hindi po yun ang application ng tinatawag po natin to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God.
Ang sinasabi po dito ay paano po natin ihahandog ang ating katawan sa Diyos. Una po ay sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa mga makasalanan na pita ng laman na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin na to present your bodies as living sacrifice. Ano man pong bagay na ginagawa po natin sa ating katawan, mga kasalanan at pita ng laman na di nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, ay patuloy po nating tatalikuran. Yun ang ibig sabihin ng to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. Ang context nga po nito ay makikita natin sa 1 Corinthians 6:19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Binili na tayo po ng tinatawag na banal na dugo ni Kristo, kaya ang ating katawan ngayon ay templo na ng banal na Espiritu. Kaya ito po dapat ay atin pong italaga sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga mahahalay na pita ng laman na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ang katulad po ng tinatawag natin na pagkatali sa mga bisyo, ay hindi po nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos yan. Ito man po ay illegal na droga, o yan man po ay alcohol, or even junk food na sumisira sa katawan natin, ay hindi po nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos yan. So kailangan nating ingatan ang ating pong katawan. At maging po yung tinatawag na immoralidad o yung fornication. No? Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, yun nga yung immediate context nun eh. Kasi mayroon pong tinatawag na fornication na nangyayari sa church ng Corinthians. What is fornication? Ito po yung pakikipagtalik ng labas sa sanctimonia po ng kasal. And even homosexuality, yung pong cross-dressing, ang damit ng babae ay para sa babae, ang lalaki para sa lalaki. O yung pong tinatawag na same-sex marriage o same-sex relationship, it does not honor God. Wala pong Kristiyano na magpapatuloy sa ganitong klase ng tanikala dahil hindi po ito nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Even po yung tinatawag na sobra-sobrang pagtatrabaho para lamang po sa mga temporal na yaman sa mundong ito at binabaliwala natin yung mga spiritual na bagay, yan po ay hindi po nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Hindi po yan pagbibigay ng ating bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. Even excessive entertainment. No? Marami kang panahon sa mga pagdiliwaliw, ngunit wala kang panahon para sa Diyos. Hindi po nag-o-honor sa Panginoon yan. Wala pong tunay na mananampalataya na gagamitin ng katawan sa mga bagay pong ito na di nagluluwalhati sa Diyos. Ang mga tunay na mga Kristiyano po ay maaaring mag-struggle po tayo, hindi pa tayo perfecto. Maaaring tayo po ay dumaan sa mga ganitong klase po ng mga struggle sa ating Christian life, pero wala pong tunay na Kristiyano na mananatiling gagamitin ng kanyang katawan sa mga bagay na di nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Ang isang tunay na mananampalataya ay araw-araw siyang may pakikipagbaka laban sa pita ng laman dahil yan ang kanyang pagsamba sa Diyos. Makita po natin as ganon. Lahat po tayo, hindi pa perfectong Kristiyano. Lahat po tayo, may mga struggles pa, may mga fleshly desires pa tayo that does not honor God. Pero yung araw-araw mo na pakikipagbaka sa mga bagay na ito ay ang atin pong act of worship to God. Yan po yung isa sa mga aplikasyon ng tinatawag po natin na present your bodies as living sacrifice. At gayon din naman, to sacrifice our bodies to God is also to use our bodies in deeds which glorifies God. Ang tinatawag po nating paghahandog ng ating katawan sa Diyos ay hindi lang yung ating pakikipagbaka sa mga pita ng ating laman, ito din po yung tinatawag natin na pagpapagamit ng ating katawan sa mga gawain na lumuluwalhati sa Diyos. Andino nung 6:19, no? You are not your own. Hindi na tayo ang nagmamay-ari sa ating katawan. Ito ay pag-aari na ng Diyos. At naniniwala ako na ang bawat mananampalataya na may banal na spirito ay binigyan niya ng talento at kaloob upang kanyang gamitin sa ministeryo ng Panginoon, unang-una, sa pagpapatibay ng kanyang mananampalataya. I believe that every one of us has a ministry inside the church. And that is presenting your bodies
as a living sacrifice to God. May involvement ka sa body of Christ. Kaya nga, body pa din yung ginamit na paglalarawan ng Panginoon eh. We are the body of Christ and He is the head. Maaaring yung iba sa atin ay paa, yung iba ay kamay. Ang bawat bahagi ng katawan ay meron po itong tinatawag na kaloob at talento na magbe-benefit yung whole body. So right now, ano yung involvement mo ngayon sa church? Mahalaga sa isang tunay na mananampalataya na kanyang inihahandog ang kanyang katawan bilang buhay na kaloob sa Diyos, yung iyong involvement sa local body o sa church. We can also offer our body to God, hindi lang sa loob ng church, even dun sa mga evangelistic efforts ng church to reach out to the lost. No? Na tayo po ay mag-share ng gospel, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakapakinig ng tinatawag po na ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Yan po yung tinatawag nating to present your bodies as living sacrifice. Una, yung ating pong pakikipagbaka sa pita ng ating laman sa araw-araw, yan ay pagsamba natin sa Diyos. At yung ating pong pagpapagamit ng ating katawan for the benefit of the church and for the benefit of the lost, yan po yung sinasabing present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. I am not preaching pietism. Anong pietism? Na kailangan gumawa ka ng mabuti para ikay maligtas. No, I'm not preaching that. Ang sinasabi ko po is piety o yung karubduban na nais mong maglingkod sa Diyos ay natural na yan dadating sa iyo. Kung ikaw ay tunay na nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, dahil ito po yung pong tinatawag nating mataas o pinakamataas na tinatawag natin na pagsamba sa ating Diyos. Una po yun. So, paano po yung ating true and utmost act of worship towards God? To offer our body to God according to verse 1. Pangalawa po, verse 2, yung first part, 2a. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. So, pangalawa po, sa true and utmost worship natin para sa Panginoon ay ang baguhin ang ating pag-iisip to renew our mind for God. So another act of true and utmost worship to God is the renewing of our mind. Ano po ibig sabihin nito? Baguhin ang ating pag-iisip. Tanggalin ang mga prinsipyo, filosofiya, ideolohiya na laban o hindi po sang-ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, imagine this ha. Halimbawa, 25 years old ka nang naging Christian. So sa 25 years mo ngayon, hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka nakakapakinig ng preaching. Wala kang alam sa Bible study. 25 years. So anong laman ng ating isip? Sasabihin ko sana kukote. Yun din yun no? Isip. Anong laman ng isip natin? Kundi puro makasanlibutan yan. Kung 25 years old ka na naging Christian, 25 years, ang daming laman-laman yan na prinsipyo, filosofiya, ideolohiya na hindi ayon sa kalooban o sa salita ng Diyos. No, kaya nga, nung bago tayo naging Kristiyano, very excited tayo when may Bible study. Kasi you learn something new. Nalalaman mo ano yung hindi katotohanan at ang katotohanan. Excited ka nun bago kang mananampalataya kasi ang dami palang bagay na hindi mo nalalaman, natututunan mo ngayon. Nababago yung iyong kaisipan. Kaya nga nakakalungkot kapag may nababalitaan po ako ng mga nagpapahayag na sila Kristiyano, pero meron pa ding mga mystical na prinsipyo, meron pa din pong makasanlibutan na filosofiya, meron pa din pong mga makabago na mga ideolohiya. Halimbawa, may narinig ako sabi dati, mananampalataya na yon, pero naniniwala pa din sa horoscope. Alam mo yung horoscope? Di ba meron yan sa mga dyaryo? Di ba meron yan, ano yan? Ano nga yun? Di ba may Aquarius, may ano? Titignan pa yon, lucky color, lucky dress. Imagine, professing Christian na ito, sumasangguni pa din dyan. O naniniwala pa din sa pamahiin. Lalo yung mga may edad na Kristiyano, parang hirap baliin yun, no? Uy, huwag kang magwawalis ng gabi, lalabas ang... paano kung patay na daga yun?
Hindi titiisin mo yun hanggang umaga. At meron pa ding kumukonsulta sa mga tawas. Kristiyano na daw sila. So may mga ganyang bagahe pa din po. And the Bible warns us, huwag tayong sasangguni sa mga bagay na yan. Also may mga professing Christians din na kung saan naniniwala pa din sa kasabihan na ito. Pakinggan nyo, baka naniniwala pa kayo dito, ha? Follow your heart. Mga Disney princess, yan yung laging mensahe ng mga pinapalabas sa mga, so lagi yun yung message follow your heart. Pero anong sabi ng Bible? The heart is deceitful above all. You should follow Christ, not your heart. Kasi sabi sa Bible, hindi si Satan ang deceitful above all What is deceitful above all? The heart. Imagine may mga Kristiyano pa din po na naniniwala dyan, o minsan nasasama pa sa mga preaching, sa mga mensahe, which is hindi preaching yun, kasi hindi according to the Word of God. Ito, baka naniniwala pa kayo dito, Kailangan ko munang patawarin ang aking sarili para mapatawad ko ang aking kapwa. Ang ganda, di ba? Ganda, di ba? Kailangan ko munang patawarin ang aking sarili upang mapatawad kong aking kapwa. Alam niyo, tinuturo po natin to sa Bilibid Meron tayo sa Bilibid na mga workers and pastors na doon, na mga PDL, or sila po ay mga nakakulong pa din, pero mga mananampalataya na. Some of them are workers, deacons, some of them are elders, some of them are pastors. Meron po tayong tinuturo dyan every Friday for 6 months, yung life discipleship class o yung biblical counseling. Tinuturuan natin sila magbigay ng counsel according to the Bible. At isa sa mga unang interview ko na tanong ito, may naniniwala, true or false, kailangan ko munang patawarin ang aking sarili upang mapatawad ko ang aking kapwa. At marami sa kanila nagtaas ng kamay. So nakakagulat. That is not biblical. That is not biblical. You don't need your own forgiveness. You need the forgiveness of Christ of God through Christ. Hindi tayo Diyos na papatawarin ng ating sarili bago natin mapatawad ang ating kapwa. That is not biblical. So ang dami pong prinsipyo, maraming filosofiya, maraming ideolohiya na kung saan ay hindi po ayon sa salita ng Diyos. Tayong mga mananampalataya, minsan ay nalilin lang at napapahamak dahil hindi natin alam ang kaisipan ng Diyos, dahil hindi nagbabago ang ating isipan. At sadly, even modern day ideologies ngayon, may mga tinatawag pong churches na matatagal lang denomination, na kung saan ay naniniwala na sa same-sex marriage, pwede na mag-ordain ng babae na minister or pastor, pero mga old denominations ito. Dahil sa modernong panahon, na kung saan ito'y nagiging popular, nape-pressure sila ngayon, tinatanggap nila kahit hindi biblical. Pero sabi dito, we must renew our mind. In the age of technology, tayo po ay pinauulanan ng napakaraming informasyon. Napakabilis ng informasyon ngayon. At minsan, ito po, o madalas, ito po ay nasisingitan ng mga prinsipyo, filosofiya, ideolohiya, na contrary o hindi po ayon sa salita ng Diyos. Ginagamit ng kalaban ang mga worldly principles, philosophies, and ideologies na ito to deceive and harm us. Kaya kung atin pong gugugulin ang ating oras sa pakikisalamuha sa sanlibutan, personal man ito or online, tayo po ay mai-influensyahan ng mga bagay pong ito. Kaya nga ngayon, di ba, yung word na influencers, ang daming influencers dyan. And kalimitan sa kanila ay hindi mananampalataya. Kaya even yung mga anak po natin, babantayan natin. Kanilang mga pinanonood. Kailangan daw po yung nagbabago o binabagong kaisipan ng isang mananampalataya. Binabago ng ano? Binabago ng salita ng Diyos. Bilang Kristiyano, dapat ang ating pong isip ay babad sa salita ng Diyos. This is why Paul said in Colossians 3:16, let the word of Christ richly dwell within us. Ulitin ko po, let the word of Christ richly dwell within us. Ang salita po ng Diyos
ay mapagyaman at manatili po sa atin. Yan ang pinagbibilin po ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Magpababad po tayo sa salita ng Diyos. Kaya lang minsan, mas nabababad pa tayo sa social media. Bababad pa tayo sa TV, nabababad pa tayo sa kung ano-anong bagay po. Alam niyo po, act of worship, pagsamba natin yung pagbabago o pinabagong kaisipan natin ng Diyos. Kaya nga po, ang tanging paraan lamang upang mabagong ating kaisipan ay matuto tayong patuloy sa salita ng Diyos. Hindi tayo titigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga lagi tayong pinaalalahanan, magbasa, mag-aral, magbulay ng Biblia sa iyong araw-araw na pamumuhay. Yan po ang gawain ng isang Kristiyano. Yan po ang gawain ng kanyang pagsamba sa Panginoon. Yung pagbabago ng kanyang kaisipan sa pamamagitan ng pagbubulay, pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya lagi po tayong pinapaalalahanan, may mga discipleship classes tayo upang ma-renew yung ating mind. Lagi po tayong pinapaalalahanan na tayo po ay makinig ng mabuti sa pangangaral tuwing linggo. Dahil yan ang magbabago sa ating kaisipan. Kung mas marami pong salita ng Diyos ang ating ipinapasok sa ating isipan, marami pong mga tinatawag natin na lumang kaisipan ang mawawala diyan, ang matatanggal diyan. Kaya ito po ang pangalawa sa panawagan po ni Pablo para po sa tunay at pinakamataas na ating pagsamba. Yung una po kanina, to offer your bodies. Pangalawa po is to renew our mind. Katawan at isipan na sumasamba sa buhay na Diyos. At sa huling bahagi po, to submit our will to God. Ano po ba yung true and utmost worship? To submit our will to God. Verse 2, yung latter part na po ng verse 2. Sabi po dito, by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ikatlong bagay po ay dapat ipasakop natin ang ating pong kalooban o yung will sa ating Diyos. And ito po yung ikatlo, doon po sa true and utmost worship for God. Ano ba yung will? Sa Tagalog ay kalooban. The will is the determination to exercise a person's desire or choice. Ang kalooban po ay ang determinasyon na maisakatuparan ng isang tao ang kanyang ninanais o ang bagay na kanyang pinili. At araw-araw po ginagamit natin ang ating kalooban or yung ating will. Sa araw-araw, paggising sa umaga, ano bang almusalin ko? Itlog ba or lugaw or anong susutin ko ngayon? Ginagamit natin yung ating kalooban sa pagpili, sa pagdedesisyon. At maging yung ating kalooban, dapat ito ay nagpapasakop sa Diyos. Bilang mananampalataya ni Kristo, ang ating pong kalooban ay dapat tugma sa kalooban ng Diyos. At yun ang paraan ng ating ding pagsamba sa Kanya. Kung ang ating kalooban ay tumutugma sa kalooban ng Diyos, ito po ay ang ating pagsamba sa Kanya. And maraming pagkakataon, kahit tayo Kristiyano na, ang kalooban po natin at ang kalooban ng Diyos hindi nagtutugma. Bakit po? Napag-aralan natin sa Romans kasi meron pa rin nananatiling kasalanan. Hindi pa po nare-redeem yung ating body. So ito po yung nagiging hadlang upang hindi magtugma yung kalooban ng Diyos at ang ating kalooban. Kalooban ng Diyos na sa araw ng linggo, tayo po ay magtipon at manambahan, pero kalimitan ng ating kalooban ay gustong matulog doon sa kama at magpahinga pa. Kalooban ng Diyos na manambahan tayo ng linggo, kaya lang sale sa SM. Mabibili ko na yung gusto ko. Kalooban ng Diyos na manambahan, kaya lang may outing. Minsan lang to. Kalooban ng Diyos na tayo manambahan, kaya lang double pay. Yung kalooban natin minsan at kalooban ng Panginoon, hindi nagtutugma. Kalooban ng Diyos na bahaginan natin yung ating mga taong nasa kapaligiran, bahagi na ng Ebanghelyo, kaya lang minsan ang kalooban natin ay pinipigil tayo dahil ayaw po nating mapag-usig.
Nakikita po natin ito. Nakakanasan po natin ito. Tandaan niyo po si Jonah. Nung si Jonah ay hindi nagtugma ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos, humantong lang ang kanyang buhay sa tinatawag nating kalungkutan at pagdurusa. Mulitin ko po, naalala niyo si Jonah? Ito'y tinuturo lagi, di kalimitan sa mga children's, no? Alam natin story ni Jonah. Ito ang kalooban ng Diyos. Pumunta ka ng Ninive, mangaral ka doon. Pero iba ang kalooban ni Jonah. He went the other way. At anong nangyari? Humantong lang ang kanyang buhay sa kalungkutan at pagdurusa doon sa loob ng tiyan ng malaking isda. Pero sa kabilang banda, kapag ka ang ating kalooban at ang kalooban ng Diyos ay nagtutugma, tayo po ay humahantong sa perpektong plano ng Diyos sa ating buhay. Maring hindi yung gusto natin, pero yun yung perpektong plano ng Diyos para sa atin na kung saan ay magbibigay sa atin ng kapayapaan at ng kagalakan. Remember, His ways is higher than our ways. Kung atin pong ipagpapasakop ang ating kalooban sa Diyos, ito po ay uri ng pagsamba sa Kanya. Uri po ng tunay at mataas na pagsamba sa Kanya. 3 bagay po. Unang-una ay atin pong ihandog ang ating katawan bilang buhay na patotoo sa Kanya. Pangalawa po, ay dapat po nagpapabago tayo ng kaisipan sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ito ay uri ng pagsamba. At ang pagpapasakop po natin sa kalooban ng Diyos, hindi tayo masusunod, kundi siya ang masusunod. Ito po ay uri ng pagsamba sa ating buhay na Diyos. Kung ito ang unang pagkakataon na ikay nakadalo sa iglesyang ito at napakinggan mo ang mensahe, nais kong malaman mo ang bagay na ito. Ang tunay na layunin ng buhay ng tao ay ang sambahin ng Diyos. The goal of life is not to be happy. No? Magiging happy ka lang if andun yung iyong pagsamba sa buhay na Diyos. Kasi you were created to be happy. And that's the only way that you will be happy. Ay, you were created to worship eh. Kaya sa pagsamba mo sa Diyos, dun mo lang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan dahil nilikha ka para sa layunin na iyon. Yan yung kailangan mo maintindihan ngayon. Kasi kung hinanap mo na ang kasiyahan sa mga maling bagay, sa bisyo, sa maling relasyon, sa yaman ng sanlibutan, at sa ano-ano pang bagay, at natagpuan mo nung nakamit mo na yung mga bagay na hindi ka pa rin masaya, it is because you are not made for those things. Kasalanan ang nagdala sa iyo kung bakit mo hinabol ang mga bagay na yon at hindi mo pa din natagpuan ang tinatawag na kaligayahan, kapayapaan. Nilikha ka to worship God. Pero because of sin, yung kasalanan ang naglayo sa atin sa kalooban ng Diyos na ito na tayo ay nilikha niya upang sambahin lamang siya. Kung wala kang kapayapaan, kung wala kang kagalakan sa buhay mo ngayon, yan ay dahil sa hindi mo ginaganap yung tinatawag na layunin ng Diyos sa iyong buhay. At yun ay sambahin siya. Yan ang dahilan bakit ang Panginoong Jesucristo ay dumating sa mundong ito. Kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay sa 3 araw, upang ibalik ka sa layunin ng Diyos na sambahin mo siya, upang buuin niya ulit yung nasirang relasyon mo sa Diyos at iyong maganap yung iyong layunin na sambahin siya at sa iyong pagsamba sa Kanya ay mabigyan Kanya ng kagalakan at ng kapayapaan. Kung nais mo ang tunay at walang hanggang kapayapaan at kagalakan na ito, manampalataya ka kay Kristo. Kailangan mong manampalataya sa Kanya. Hindi aksidente na ikay naririto ngayong umagang ito. Ngayon ang araw ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, manampalataya ka kay Kristo. And even tayong minsan na matagal ng Kristiyano, nakakalimutan natin ito eh. Na kaya tayo nilikha ng Diyos, we were made to worship Him. Nilikha tayo para luwalhatiin siya. And that is not capricious sa part ng Diyos. Hindi yung pagiging makasarili ng Diyos, kaya lang pala ako nilikha para sambahin siya. Hindi yung pagiging makasarili ng Diyos. Kasi bakit? Dinesign niya din na sa pagsamba mo sa Kanya ay maging maligaya ka. For your joy. So the purpose
of your life is to worship God for your joy and for His glory. Kaya ang ganda ng quote talaga ni John Piper, God is most glorified when we are most satisfied in Him. Tunay na naluluwalhati ang Diyos kung tayo ay tunay na nakatatagpo ng kagalakan sa Kanya. So ito po yung disenyo ng Diyos sa atin. Kasalanan lang talaga, kasalanan na pumasok sa sangkatauhan, yun ang nakasira sa disenyong iyon. Pero salamat sa Panginoong Hesus, dumating siya upang ibalik tayo sa Diyos at matagpuan talaga natin yung kagalakan at kapayapaan na iyon sa ating Diyos na buhay. Sa pamamagitan ni Kristo na pinagkaisa tayo, yung reconciliation, hindi lang redemption ang ginawa ng Diyos. Hindi niya lang tayo tinubos sa kasalanan, niligtas sa impyerno at bigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po yun. Yung reconciliation, itinugma niya, itinama niya yung relasyon natin sa Diyos. Kaya ngayon, sa ating pagsamba sa buhay na Diyos, ay matatagpuan po natin ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Kaya nga po sa umagang ito yung paalala sa atin. At ito din yung hamon patuloy sa umaga pong ito, sa ating pagtatapos. Para sa mga mananampalataya ni Kristo, our challenge is let us persevere in giving God our utmost worship by offering our bodies, renewing our mind, and submitting our will to Him. Patuloy po tayo na manatili, patuloy po tayong magpunyagi na ibigay sa Diyos ang ating pinakabataas na pagsamba sa pamamagitan ng pagpapagamit ng ating katawan, pagbabago ng ating kaisipan, at pagpapasakop ng ating kalooban sa Kanya. Ito po yung buhay na natin bilang mananampalataya. Kaya kamusta? Are we offering our bodies to God? Tayo ba'y patuloy na tumatalikod sa mahalay na pita ng laman at pinapagamit natin ang ating katawan para sa mga bagay na nakakapagbigay ng luwalhati sa Diyos? Nag-i-involve ba tayo sa local church? Nagpapagamit po ba tayo sa ating Panginoon? Yung renewing of our mind? Tayo po ba'y patuloy na lumalago sa salita ng Diyos? O baka may mga prinsipyo, filosofiya o ideolohiya na hindi pa rin po ito ayon sa salita ng Diyos na pinangahawakan natin? I-check po natin. At ganyan din, atin pong ipasakop ang ating kalooban sa Diyos. Marami po tayong gusto sa buhay. Marami tayong mga gusto. Minsan hindi naman sinful, pero hindi pa din tugma sa kalooban ng Diyos. We have to remember na alam ng Diyos ano ang pinaka-mainam para sa atin. Mas marunong ang Diyos para sa atin. Mas alam niya ano ang para sa atin na perpekto. Kaya dapat po nating ipagtugma ang ating pong tinatawag na kalooban sa kalooban ng Diyos. Ang ating pong pagsamba ay hindi lamang pagdalo tuwing linggo. Hindi lamang ito pag-awit ng mga himnaryo. Hindi lamang ito pananalangin ng sama-sama. Hindi lamang po ito pagbibigay ng ating mga kaloob. Hindi lamang po ito yung ating pagkukumunyon. Hindi lamang po ito pakikinig sa sermon. Ang tunay na pagsamba po ay kailangan kasama ang ating katawan, ang ating isip, at ang ating puso. Hindi lamang po tuwing araw ng linggo, kundi araw-araw sa ating pong pamumuhay, hindi lamang po sa loob ng iglesia, kundi saan man tayo nandun, nasa bahay, nasa eskwelahan, nasa trabaho, pwede tayong sumamba sa Diyos sa pamamagitan po ng tatlong bagay na yan. By offering our bodies, by renewing our mind, and by submitting ourselves to the will of God. At alam niyo po, lahat ng bagay na ito ay magagawa lamang natin sa biyaya ng Diyos dahil po sa kagalakan ng ating kaligtasan at para sa Kanyang kaluwalhatian. So tayo po lahat ay sumandaling tumayo at magkaroon po tayo ng response hymn sa pangangaral po na ating tinanggap sa umagang ito. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo.
susunod ako. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa muling na pangungusap po ninyo sa iyo pong bayan, sa iyo pong mga anak, sa iyo pong iglesia. Dalangin ko, Panginoon, na sa aming pakikinig sa umagang ito, hindi ito manatili na karunungan lamang sa aming kaisipan, kundi amin po ito mahakbangan, mailapat po sa aming mga buhay, upang patuloy, O Diyos, na mabigyan ka po namin ng pinakamataas na pagsamba, at amin pong maranasan din ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa layunin po ito ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na patuloy na sa biyaya mo lamang magagawa namin ang mga bagay nito. Salamat po sa Panginoong Jesucristo na siya pong namagitan sa amin at sa amin pong Ama na nasa langit, na kung saan ay kanyang binuo muli ang relasyon na kung saan ay kami kinilala bilang anak at naibalik po kami sa iyo pong dakilang layunin. Salamat, O Diyos, dahil alam po namin, Panginoon, na patuloy na ang iyong salita ay nagturo, nagtuwid, at nagbigay po sa amin ng kalakasan. Baunin po namin ito, Panginoon, sa isang linggong darating, at ikaw po ay amin pong makasama at makita ka, Panginoon, sa aming buhay, upang ikaw ay patuloy na madakila at maitaas. Muli, Panginoon, ito po ang aming pasasalamat. Sa iyo po ang aming pong pagsamba. Ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen.